News update po tayo ngayon mga ka-YouTube, update po tayo sa kaso ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon, sa ginawang aksyon ng kapulisan para sa kanilang kabaro na si Police Major Alan De Castro, na pangunahing pinaghihinalaan na may kinalaman sa pagkawala ng naturang beauty queen. Narito po ang ating nakalap na mga impormasyon. Sebak na sa serbisyo si Police Major Alan Avina De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon. Ipinabatid ito ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Kenneth Lucas sa isang press conference kahapon sa Camp Vicente Lim sa Biñan, Laguna. Epektibo ang dismissal kay De Castro nitong ika-16 ng Enero taong 2024 matapos itong sampahan ng kasong administratibo na conduct of unbecoming of a police officer. Bukod sa kasong administratibo ay nahaharap din sa mga kasong kidnapping at illegal detention si De Castro sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Sa kasalukuyan si Major De Castro, na umano'y karelasyon ni Camelon ay nasa restrictive custody sa Police Regional Office 4A matapos na pangalanan bilang pangunahing sospek sa pagkawala ng dalaga. I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Avina De Castro from the PNP service effective January 16, 2024 signed by me, following an extensive investigation conducted by our Regional Internal Affairs Service 4A, pahayag ni Lucas. We are committed to the conduct of fair and impartial investigations into any allegations of misconduct, regardless of our personnel's rank or position. Hindi natin hahayaan na masangkot sa anumang katulad na insidente ang ating mga personnel that will taint the image of the PNP, especially here in the Police Regional Office Calabarzon, dagdag pa ni Lucas. Sa kabilang banda naman, wala pa ring linaw kung nasaan na si Camelon at kung buhay pa ito. Huli itong nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Sa kotseng ginamit umano ng mga sospek, ay nakakita ng mga bakas ng dugo at hibla ng buhok na tumutugma kay Camelon. Narito po ang actual na pahayag ni Regional Police Officer 4A Director Brigadier General Major Kenneth Lucas. We are committed to the conduct of fair and impartial investigations and to any allegations of misconduct regardless of our personnel's rank or position. Hindi natin hahayaan na masangkot sa anumang katulad na insidente ang ating mga personnel that will taint the image of the PNP, especially here in the Police Regional Office, Calabarzon. As your Regional Director, I assure the public that the dismissal of Police Major Alan De Castro is an independent administrative action and is separate from the ongoing criminal investigation related to the disappearance of Ms. Catherine Camelon. The legal process will continue to unfold and updates will be provided to the media and the public as necessary. Thank you. Matatandaang kamakailan lamang ay sumuko sa pulisya sa Balayan, Batangas ang isa pang sospek sa pagpatay sa beauty queen na si Catherine Camelon. Kinilala ang sospek na si Jeffrey Ariola Magpantay, 33 anyos ng Barangay San Roque, Rosario, kasama niyang sumuko para sa preventive custody nitong Martes, January 9 ang kanyang live-in partner. Kasunod ito ng kidnapping at serious illegal detention case na hinain laban sa kanya kaugnay ng pagkawala ni Camelon noong nakaraang taon. Ayon sa pulisya, nakikiisa ang sospek sa legal process sa pamamagitan ng pagsusumiti ng waiver of detention. Si Magpantay ang di umano'y driver ng prime suspect sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camelon, na si Police Major Alan De Castro na nahaharap nga sa kasong administrative at criminal charge. Hanggang dito lang po muna ang ating update sa ngayon mga ka-YouTube. Ano po ang masasabi ninyo sa development na ito sa kaso ni Camelon? Comment po kayo. Patuloy pa rin po nating susundan ang kasong ito.
Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pasubscribe na lang po, at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod pa nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.